Okay, so maraming salamat po sa napakinggan nating pananalangin at again, lagi ko pong sinasabi na napakahalaga ng atin pong ginagawang prayer. At purihin ng Panginoon sapagkat talagang tayo po ay binibiyayaan ng Diyos na magpatuloy sa atin pong ginagawang family altar. Lakas at biyaya po yan ng Panginoon, mga kapatid. Kung hindi ho dahil sa Kanya, hindi ho natin to kakayanin at maging ito hong atin pong sitwasyon, ito hong ating pinagdadaan ng problemang ito. Hindi pa ho tayo tapos. Paalala ko po sa mga kapatiran natin, hindi ho porket nakakalabas na tayo at maluwag na po sa kalsadahan at maging sa mga lugar ho na ating pinupuntahan, tayo po ay maayos na. Mga kapatid, siguro ho talagang mas lalo ho tayong maging maigting sa pananalangin sa mga panahong ito. Mas lalo pa nga hong delikado ngayon dahil ang lahat malaya na pong nakapupunta sa iba't ibang lugar. Kaya mga kapatid, mas lalo nating kailangan ang prayer. Kaya nga napakahalaga po niyan. Ngayon, tayo po ay mag-aaral na ng salita po ng Diyos and please, samahan po ninyo ko. Wala pong bibitiw mga kapatid. Wala pong bibitiw sapagkat pag-aaral na po ito ng salita ng Panginoon. Please open your Bible in the book of Job. Ito po ay pamilyar na pangyayari sa Biblia na kung saan ay madalas po nating nagagamit o kumbaga nakukuhaan ng lakas at karunungan sa atin pong buhay. Kaya nga atin pong muling pag-aaralan ang buhay ni Job kung papaanong siya po ay nakapagpapatuloy pa rin sa gawain ng Diyos sa panahon nung siya po ay kumbaga dumadaan sa maraming bagyo ng buhay. Okay, Job chapter 1 and verse number 20. Pakinggan po ninyo. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Yun lang sabi po ng Bible in verse number 20, and he fell down the ground and worshipped. So lumalabas, ito pong si Job ay hindi po nakalimot, hindi tumigil sa kanya pong pagsamba o paglilingkod sa Diyos. Well, tayo po muna ay muling manalangin para po sa mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay tunay na lumalapit, sumasamo sa iyo, O Diyos, na nawa ang mensaheng ito ay tunay na makapangusap at kumilos sa amin pong mga puso. Muli mong gamitin ang buhay ni Job para po sa aming lahat. Tunay po, Panginoon, na makita rin namin, masalamin namin ang amin pong mga sarili sa amin pong buhay at maging sa mga nangyayari po sa amin sa araw-araw. Kaya, Panginoon, muli mo po kaming turuan, muli mo po kaming katagpuin. Sawayin mo, O Diyos, ang gawa po ng kaaway. Ikaw po ang kumilos sa amin pong mga puso. Pagpalain mo ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar ng mundong ito. Nasa probinsya man, nasa ibang bansa. Lord, ikaw po ang gumawa. Pakinggan po namin, Panginoon, ang tinig mo ngayong gabi. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na makapag-focus at ikaw lamang ang amin pong dinggin sa mga oras na ito. Sa ipo namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaralan. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa, lalo na po sa inyong lingkod, na magtuturo at mangangaral ng mensaheng ito. Samahan mo po kami, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is Keep Going. Keep going. Well, once again, I would like to read verse 20 from the book of Job chapter 1. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head. And he fell down upon the ground and worshipped. Because if you know the context of this verse, you will amaze in the life of Job how he worshipped the Lord. Kung papaanong siya po ay sumamba pa rin sa Panginoon. Alam niyo po, linawin lang natin ito pong verse number 20 ito.
Ano ho? Ang sabi kasi ng Bible, si Job, nung narinig niya yung balita sa mga nangyari doon sa kanya pong mga anak at maging doon sa kanyang ari-arian, ang sabi ng Bible, siya po ay tumayo, bumangon, and arose and rent his mantle and shaved his head. So meaning, yung kanya pong ginawa ay hindi po pagdadalamhati. Kung tutuusin, ito po ay paghahanda ng kanyang sarili para sa kanyang gagawing pagsamba sa Panginoon. Bagamat alam po natin na yung pangyayaring iyon ay hindi po blessing. Uulitin ko mga kapatid, yung pangyayaring iyan sa chapter 1 na yan, hindi po yan blessing sa buhay ni Job. Pero ang nakita po natin dito, kung papaanong si Job nagpatuloy pa ring sumamba sa Diyos. Alam nyo ho, ito hong nararanasan natin ngayon, paalala sa ating lahat, ito hong ating pinagdadaan ng buhay, ito hong atin pong nararanasan sa atin pong, pang-araw-araw na ginagawa, hindi rin po ito biro. Pero sabi ko nga, at least tayo, hindi po kagaya nung nangyari kay Job, yung nangyayari po sa atin. Bakit po? Sapagkat, alam nyo ho mga kapatid, si Job, ang nangyari ho sa kanya, sunod-sunod na problema. Okay? Sunod-sunod na pagsubok. Hindi ho biro yun. Kasi po, ito ang katwiran ng marami. At ito rin ang katwiran ni Satanas. Kaya yan sumasamba sa iyo, kaya yan naglilingkod sa iyo, kasi pinagpapala mo. Kaya ang mga Kristiyano, ganun din marahil ang hablan ng kaaway sa atin. Bakit? Sapagkat para po sa atin, kaya naman tayo nakapagpapatuloy sa paglilingkod, mga kapatid, sa kadahilan ng, kumpleto yung miyembro ng pamilya. Meron pa tayong bahay na nauuwian. Meron pa rin tayo kahit papaanong naisusubo sa ating mga bibig. May nakakain pa rin tayo. Kahit papaano yung ating sakit, kung meron man, gumagaling pa rin tayo. So meaning, hindi po para maging dahilan, ito pong pandemyang ito sa marami sa atin para tumigil na sambahin ng Panginoon. Kaya nga, ang challenge po ngayong gabi, bagamat hiling natin, hiling natin sa Diyos, huwag nawang mangyari ito. Huwag nawang maranasan ng sino man sa atin yung naranasan ni Job. Bakit? Sapagkat, titiyakin ko po, hindi madali ang magpatuloy sa pagsamba sa Diyos, hindi po magiging madali sa sino man sa atin, ikaw at ako, kung atin pong mararanasan yung naranasan ni Job. Kaya nga, ang challenge is keep going. Ibig sabihin yan, tuloy pa rin tayo, gawin pa rin natin yung tama at kalooban ng Panginoon kung sakali mang dumating ang mga bagay na ito. Kaya nga, yan po yung ating bibigyan ng pansin. Number 1, keep going despite of pain. Di ba? Tingnan po ninyo yung nangyari dito sa chapter 1 na ito. Simulan po natin sa verse number 14 para hindi na ho tayo kumonsumo ng maraming oras, ng mahaba pang oras sa atin pong serbisyo. Kumbaga, himay-himayin na po natin. Bagamat alam naman natin na nung bungad ng mga talatang ito, nag-uusap ang Diyos at si Satanas patungkol po sa buhay ni Job. So ngayon, tignan na po natin yung sinabi ng verse number 14. Sabi po ng Bible, "And there came a messenger unto Job and said, the oxen," sabi dyan sabi po ng Bible, "the oxen were plowing and the asses feeding beside them." And in verse number 15, "And the Sabaeans fell upon them and took them away, yet they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee." So tignan po ninyo yung nangyaring ito. And then in verse number 16, "While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee."
So try to imagine this. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels, have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped. Sabi ng Bible, to tell thee. And in verse number 18, while he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped to tell thee, alone to tell thee. Try to imagine this, mga kapatid. Madali ba na ikaw ay a-attend ng service? Madali ba na pupunta tayo sa gawain? And sa likod nito, alam mo na mayroong kang pain sa iyong buhay. Ang dami pa naman na pwedeng maging way ng dyablo para tayo po ay bigyan ng masasabi nating iindahin sa ating buhay. Diba? Nandiyan yung mawalan ng trabaho, nandiyan yung magkasakit, nandiyan yung, alam nyo po, maraming pwedeng maging kasangkapan si Satan for us para tayo po ay masaktan sa atin pong ginagawa. Tandaan po ninyo, kung ano man ang nararanasan nating sakit, kung ano man yung napagdadaanan nating hirap sa ministry, hindi ang Diyos ang nagbigay niyan. Ang ginagawa lang ng Panginoon, nagbibigay ng kapahintulutan sa kaaway na maranasan natin yan, pero hindi siya ang author ng sufferings natin. Tandaan natin mga kapatid, yung nangyari kay Job, hindi po ang Diyos ang gumawa nun. Si Satanas, binigyan niya lang ng permiso. At ako po naniniwala, as I understand, okay, sa buhay ni Job, kaya po yan pinayagan ng Diyos na mangyari kay Job, try to imagine. Kasi alam naman natin na ang Diyos ay all-knowing. Amen po ba? Alam natin na ang Diyos ay nakakaalam ng nangyari sa nakaraan at ng yung nangyayari ngayon at yung mga mangyayari pa, yung hindi pa nagaganap. Okay? Yung magaganap pa lang, mga kapatid, ang ibig kong sabihin. So meaning, hindi po itataya ng Diyos. Akin lang po itong opinion, mga kapatid. Kumbaga, pwede ho ninyong pag-aralan pang mainam. Pwede ninyong, kumbaga, suriin pang maigi. Para lang po sa pagkaunawa ko, ang Diyos natin ay all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya kumbaga, hindi niya itataya si Job kung alam niyang bibigay. Yun po ang intindi ko ron, mga kapatid. Kumbaga, hindi niya isusubo itong si Job kay Satanas kung hindi niya ito subok. Kung hindi niya talaga sukat ang puso nito. Kaya para po sa akin, kampante ang Diyos na kahit ano pa ang gawin ni Satanas, bagamat sinabi ng Diyos sa kanya, di ba, kay Satanas, tingnan po ninyo, lahat magagalaw mo, lahat magagawa mo, except sa buhay niya. Matatanggal mo lahat, maaalis mo lahat, pero hindi mo pwedeng galawin ang buhay ni Job sapagkat alam naman natin na, di ba, itong si Satanas meron pong limitasyon sa kanyang kakayanan. So anong ibig ko pong sabihin, mga kapatid? Ang gusto pong patunayan dito ng Diyos, sa bawat isa po sa atin, yung idea ba na parang tayo ngayon Okay, hindi ko po alam kung bakit yung ibang mga kapatiran, hindi ho natin nakakasama sa online, hindi ho natin alam kung bakit hindi rin ho nakaka-attend sa atin pong, physical gathering sa church. Okay? We have Sunday at yung mga member po natin, para lang po sa inyong kaalaman, yung mga member po natin dyan sa iba't ibang area. Kung sakali man, kung sakali man na wala talaga kayong internet, wala ho kayong gadget, pwede nyo pong kausapin yung mga leaders po natin dyan sa Letre, diba? Yung mga kapatir natin sa Letre, dyan po sa Samar, diba? May mga leaders po tayo dyan. And then sa East Bagong Barrio, sa Malabon, sa Libis, diba? Sa Morning Breeze, marami pa sa iba't ibang lugar. Ang ibig ko sabihin, kung talagang walang-wala po kayo,
walang gadget, talagang said at walang pera, pumunta po kayo sa mga area natin at yung mga members na malapit sa area, titiyakin ko po sa inyo, pwede ho kayong makinood, pwede ho kayong mag-join sa kanila, sumama kayo sa service natin. Yung mga members dyan sa Bagong Baryo, yung mga kapatiran na wala hong malinaw at malakas na signal ng internet, pwede ho kayong pumunta sa church, nagpakabit po tayo dyan, meron po tayong malaking TV, pwedeng dyan po kayo kausapin ng Panginoon, pwedeng dyan kayo pumunta. So anong ibig kong sabihin? Hindi dapat maging dahilan o hadlang sa sino man na tayo po ay hindi makasamba. Diba? Imaginein po natin, si Job nga ang wala sa kanya, diba? Lahat ng kanyang pera, lahat ng kanyang tinatangkilig, lahat ng kanyang kayamanan, nawala sa kanya, naubos, at eto pa ang masakit, mga kapatid, lahat ng kanyang anak namatay. Kumbaga, gusto ko lang pong i-challenge yung mga kapatiran natin. Paalala po, kumbaga, bato-bato sa langit, wag ho kayong ma-offend. Isipin natin, baka tama po itong sasabihin ko. Kung si Job, nawalan ng pinagkakakitaan, si Job, nawalan ng lahat ng anak, sumamba pa rin. Mga kapatid, kung tayo po ang dahilan lang natin, wala ho tayong gadget, walang internet, kaya hindi tayo maka-join, nandyan na po sa paligid ninyo yung mga kapatiran natin, nandyan na po sa paligid ninyo yung mga outreaches natin, pupunta na lang kayo ron, mga kapatid, para maka-worship sa Panginoon. Kung yun mahirap pa sa inyo, kung yun talagang kumbaga battle pa sa inyo, na pumunta kayo ron at hindi makasamba sa Panginoon, mga kapatid, mas titiyakin ko po na hindi nyo kakayanin yung mawalan kayo ng trabaho at mawalan kayo ng mga miyembro ng pamilya. Kasi nga po, yun lang, hindi natin ma-overcome How much more yung mamatay lahat yung anak. Kaya ang challenge po rito, mga kapatid, keep going despite of pain. Ang hirap nun, ang sakit nun, di ba? Sige, i-let go na natin. Maubos na yung mga alagang hayop, maubos na yung mga servants, maubos na yung mga inipon nating, di ba, mga pagkain o pinagkakakitaan. Pero yung 10 anak namatay lahat, sabi po ng Bible. Napakatindi. Kaya nga, kung titignan po ninyo, mga kapatid, yung sinabi ng Bible sa Job chapter 2 verse number 13, tatanong lang po muna ako ng talata para hugutin ko lang po yung idea kung ano yung nararanasan at pinagdadaanan ni Job dito. Sabi po ng Job chapter 2 verse number 13, so they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights, none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Imagine that. Halos hindi na nila makausap si Job. 'Di ba? Halos hindi na nila, 'di ba, mapag-usapan yung problema. Siguro iniisip ko lang mga kapatid. Wala sigurong gabi na hindi umiiyak si Job. Wala sigurong araw na hindi siya nakakaranas ng, alam niyo po, yung hinagpis at sakit ng kalooban. But the Bible says in Job chapter 1 verse number 20, he rent his clothes, his mantle, and shaved his head, and fell upon the ground and worshipped. So that's why I'm saying keep going. Kaya ba natin to, mga kapatid? Despite of pain, keep going. Tuloy. Diba? Kahit ano ang mangyari, kahit ano po yung maranasan natin, mga kapatid, gusto ko pong klaruhin sa bawat isa, yan ang ginawa ni Job. Nagpatuloy siya. Opo, yan ang sabi ng Bible Diba? Itinuloy niya pa rin, diba, yung ginagawa niyang pagsamba sa Panginoon. Diba, imaginein lang natin, yung hirap na mawalan ng anak, yung hirap na mawalan ng pinagkakakitaan, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng income, mawalan ka ng savings, yung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kakainin mo. Alam nyo, mahirap po yung mga ganong bagay. But ang nakita natin, kinaya ni Job.
Alam niyo kung bakit? Kinaya ni Job yung pain because for him, diba, pag sinag-usapan kasi yung faith hindi naman nakadepende yan sa circumstances eh. Ang faith, ang alam ko, nakasalalay yan sa pinaglalagakan. Okay? Kung ang faith mo nasa sarili mo, kapag inatake ka ng kaaway, nagkasakit ka, humina ka, pati pananampalataya mo damay. Kapag ang faith mo nakasalalay sa kung ano yung meron ka, pag nawala yan, pati yung faith mo, wala na rin. And sa akin pong pagkaintindi, yung faith ni Job, hindi doon sa mga bagay na yung nakasalalay. Yung faith ni Job, tingin ko, nakasalalay yan sa Diyos. Kaya kahit nawala ang lahat, mga kapatid, hindi nawala yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, yan po yung maganda. Yun yung dapat nating matutunan. Kanino natin inilagak yung ating pananampalataya? Kanino tayo nananampalataya? Diba? Yan ho yung nakita ko. Kaya nga, despite of pain, diba, kinaya ni Job mag-worship. Alam nyo po, nung time na yung father ko, si Tatay Resty, nalaman ko madaling araw, if I'm not mistaken, Sunday yata yun or Saturday. Kung ako nagkamali, di ba, parang Friday or Saturday, basta bago mag-Sunday, nawala yung tatay ko, kinuha ng Panginoon. Kung tutuusin, hindi kami sobrang ganung ka-close noong mga panahon na yon dahil hindi na po kami nagkikita ng tatay ko. Diba? Nandito na po kami, ilang taon na kaming nandito sa bahay namin sa Las Piñas. And then ang father ko nasa Valenzuela, ang church nasa Caloocan, nasa Samar. So madalang na po kami magkita. Kung hindi aatin ng tatay ko, hindi kami magkikita. Ngayon, minsan umaatin naman siya, pero ako naman nang wala, nasa Samar naman ako. So sa madaling salita, madalang na kaming nagkikita. Pero ang hindi ko makalimutan, ang tatay ko naging mabuti sa amin. Ang tatay ko, diba, pinakita niya sa amin yung kanyang mga pamamaraan kung paano rin kami itaguyod, kung paano kami palakihin, kung paano niya kami binuhay sa kanyang mga magagawang kaparaanan. Hindi siya nakapag-aral na kagaya ng iba. Hindi siya matalino, pero naging tatay siya para sa amin. Itinaguyod niya kami, ginawa niya yung lahat. Alam ko noon, dati ang tatay ko, nagtatrabaho siya sa construction, nagtatrabaho siya dati sa superhighway, sa expressway. Diba siya yung mga naglilinis doon, nagpuputol ng damo. Trabaho ng tatay ko yon, diba? Yun yung ginawa niya para mabuhay kami, para pag-aralin, itaguyod kami, pumapasada ng pedicab. So yun ang ginawa niya. Pero alam niyo, nung nawala ang tatay ko, doon ako makapagsalita nung linggo na yon. Gusto kong mag-preach, although nagpipreach ako, pero yung damdamin ko, yung mata ko umiiyak, lumuluha, and then hanggang sa matapos yung service, iniisip ko parang hindi pa rin totoo yon, parang hindi pa rin talagang nangyayari. Nandyan pa rin ang tatay ko. Doon ko na-feel. Yung paano kakakanta ng masayang kanta sa Panginoon, at sa likod nito umiiyak ka. Ang mata mo gustong tumulo yung luha. Yung puso mo gustong magtanong, bakit nangyari yan? And during that time, hindi makakalabas kami dahil naka-lockdown lahat. Naka-ECQ ang NCR, ang amin pong lugar. Hindi kayo makakalabas. So anong ibig kong sabihin? Di ba, nandito kami sa bahay, mag-worship kami, and then magpipreach ako, iniisip ko, Lord, papaano po ito? Paano ko i-encourage yung mga taong alam ko, sa puso ko, sa isip ko, meron akong katanungan, may nararamdaman akong hindi maayos. Napakahirap mag-worship. Napakahirap kumanta ng mga kantang nakaka-bless, yung mga awiting nagpapasigla ng ating espiritu. Doon ko nasubok, doon ko naranasan yung totoong pagsamba sa Diyos. Yung alam mo yung sumasamba ka, umaawit ka ng papuri, umiiyak ka at the same time. Anong ibig ko pong sabihin? Paano kaya ginawa ni Job? Yung nangyari sa kanya, kita nyo naman, magkarugtong lang. Magkarugtong lang. Natapos yung balita sa verse number 19, anong ginawa niya sa verse number 20? Tumayo,
Ang sabi ng Bible, hinapak ang damit, 'di ba? Nag-shave ng buhok, and then he fell upon the ground and worship. Sumamba sa Diyos. Kayo na lang ho ang humusga. Kung siya ba'y umiiyak, kung siya ba'y masaya, pero ang tiyak, siya po ay sumamba sa Diyos. So, keep going despite of pain. Another thing, keep going despite of poverty. Naghirap si Job, mga kapatid. Bakit po? Tignan niyo ho yung sinabi ng verse number 8 hanggang verse number 12. Sundan po ninyo. Sabi po rito, "And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job?" Sabi po dyan, "that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil." Then Satan answered and the Lord and said, "that Job feared God for naught." And in verse number 10, "Hast not thou made an hedge about him and about his house and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land." Tignan nyo kung gaano siya kayaman. Tignan po ninyo kung gaano kasagana ang kanyang buhay. Kung paano siya pinagpala ng Diyos. Walang hirap sa kanya ang makakain. Walang hirap sa kanya ang pangangailangan sa araw-araw. Kinilala siyang isa sa pinakamayaman ng mga panahon na yon. But sabi ng verse number 11, "But put forth thine hand now, and touch all that he hath." You can touch yung mga bagay na meron kay Job, and he will curse thee to thy face, sabi ng Bible. "And the Lord said unto Satan, Behold, that he had all that he had is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand." So Satan went forth from the presence of the Lord. Anong ibig sabihin nito? Yung sobrang yaman ni Job na naranasan ng kanyang pamilya, na naranasan ni Job, na naging lifestyle nila, mga kapatid, sa isang iglap na wala. Siguro kung paunti-unti, nauubusan ka na ng resources, paunti-unti, nararamdaman mo na, nauubos na yung savings mo, baka meron ka pang maging other way to survive. Baka meron pa tayong magawa. Pwede natin sabihin, magtipid muna tayo. Huwag tayong gumastos ng malaki. Mag-ipon muna tayo. Magtiyaga muna tayo. Magtiis muna tayo. Baka pa kayanin natin, mga kapatid. But ang nangyari kay Job ay napaka-abrupt. Ganong kabilis. Walang paghahanda, walang preparation, wala kang mahuhugot ng paraan para makabangon. Tanging pananampalataya na lang talaga sa Diyos. Keep going despite of poverty. Nasaid si Job, mga kapatid. Naranasan niya ang talagang maubos ang lahat ng kanyang kayamanan. Alam niyo, nakakalungkot nga nito. Hindi lang kayamanan ang nawala, pati yung kanyang pamilya, yung mga anak nawala, pati yung mga kaibigan na pwede sanang tumulong sa kanya, nawala rin. Pati yung mga servants, alam niyo ba yung story? Even the servants, kino-compute ko nga ilan na lang ang natira? Yung tagapagbalita na lang. Ilan na lang yun? Wala na silang aalagain. Wala na silang paggagatasing, di ba? Mga hayop. Wala na silang, di ba, kukuning karne. Wala na silang magagawang balabal. Wala na silang magiging kita. Lahat, ang sabi ng Bible, nasunog, ninakaw, namatay. Wala na lahat. Pati yung mga trabahador, wala na rin. So, paano siya babangon, mga kapatid? Alam niyo yun, sabi ko nga, napakapalad pa rin po natin sapagkat meron mang pandemic ngayon, meron mang nagiging sitwasyong
nahihirapan po tayo. Ano ho, hindi tayo komportable, hindi tayo sigurado kung hanggang kailan tayo magiging, di ba, naka-lockdown, naka-quarantine. Di natin alam. Pero kahit papaano, malayong malayo ang sitwasyon natin sa naging kalagayan ni Job. Pero sana mga kapatid, wag ho nating maging dahilan ito. Huh? Huwag nating gawing dahilan yung nararanasan nating kawalan para hindi po tayo sumamba sa Diyos. Mas pipiliin ko nang humanap ako ng paraan na makasamba ko sa Kanya kesa naman mawala ang lahat at masabi kong wala talaga akong magagawa. Kaya nga, keep going. Kung talagang ramdam ang kahirapan, di lang ho tayo nakakaramdam ng kahirapan. Alam nyo, iniisip ko lang, maraming kumpanya ang nagsara. Maraming mga establishment ang nalugi. Maraming mga nagpatayo ng building, lalo na yung mga eskwelahan, di ba? Nagpatayo sila ng mga bagong gusali, di ba? Yung mga malls na nag-invest, yung mga tao, di ba, na bumili ng mga sasakyan para ipang negosyo. Lahat ng yan, name it, sabihin nyo na po. Yung mga bumili ng mga materyales, nag-imbak ng produkto, di ba? Pero nagsara yung kanilang negosyo, nagsara yung kanilang paaralan, nagsara yung ganito. So lahat na apektuhan, mahirap, mayaman, naramdaman yung pandemic. Di ba? Ang daming namatay. May mga namatay na, di ba, mga politician, mga prominent, mga artista, mga kilala sa buong mundo, mga negosyante, hindi lang mahihirap ang nadali ng COVID. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Di ba? So sana man lang na tayo po na nakakaranas pa ng biyaya ng Diyos at kapahintulutan niyang mabuhay, kahit papaano, may nauuwian tayong bahay, may nagagamit pa tayong sasakyan, meron pa tayong, di ba, napupuntahang lugar, malakas pa tayo, sana man lang, mas lalo po nating sambahin ng Diyos. Amen po ba? Kung si Job nga, wala na ang lahat, sinamba pa rin ng Diyos eh. Tayo, ano bang nawala sa atin na masasabi natin talagang yun na yung pinakamatinding dagok sa buhay natin? Hello? Keep going, mga kapatid. Kung may pandemic, tuloy ang pagsamba. Kung mayroong banta ng pagkakasakit, tuloy ang pagsamba. Huwag nating hayaan, mga kapatid, dahil po sa nararanasan nating hirap, dahil sa nararanasan ho nating kakapusan, titigil na ho tayo sa pagsamba sa Diyos. Na kung tutuusin, eto ho, ang laya-laya nating nakapag-aaral ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Eto ho, magkakasama tayo nang hindi tayo lumalabas ng bahay. Sumasamba tayo sa Panginoon. Sana man lang itong ganitong paraan, paglaanan na ho natin ng panahon dahil pagsamba ho natin to sa Diyos. Di ba't mas maluwag na nga tayo? Hindi tayo babiyahe, hindi tayo gagastos ng pamasahe. Yung iba nga dyan, baka hindi na nga naliligo, binubuksan na lang yung mga gadget eh. Baka yung iba nga dyan, hindi na pa nagsusuklay eh. Diba? Hindi pa nagtututbrush eh. So, alam nyo, yung comfort na ginawa ng Panginoon sa atin, tapos hindi pa natin nabibigyan ng pansin. Mas mahirap yung pinagdaanan ni Job. Mas mahirap yung naranasan ni Job. Wala rin yung mga tao sa tabi niya. Yung anak na sanang magko-comfort sa kanya, kaya natin yan, tay. Nandito kami, buo yung pamilya. Wala rin, patay lahat. Sina lang mag-asawang natira. Sana yung mga kaibigan, di ba? Kaya natin to, Job. Di ba? Magkakaibigan tayo sa hirap at ginawa, magkakasama tayo. Hindi ganon ang nangyari. Nawalan din ng kaibigan. Alam niyo mga kapatid, yun ang pinakamasaklap eh. Yung walang-wala ka na, wala pang nasa paligid mo kahit sino. At ang malungkot, tignan po ninyo, di ba? Sinabi ng Bible sa kanya, yung sinabi nung asawa niya sa verse number 9. Tignan niyo yung sinabi po dyan sa verse number 9. Talunan lang po muna natin. Sabi ng Bible, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity?
Ano mas mahalaga sa iyo? Yang pinagmamalaki mong Diyos? Yan ang sabi ng Bible eh. Anong sinabi ng talata dyan? Anong sabi ng asawa? Kasama nga yung asawa, pero negatibo naman sa Diyos. Curse God and die. Sumpain mo na. Para bang, sipin nyo na lang, meron bang Diyos sa buhay ni Job? Saan nangyari sa kanya? Merong bang Diyos sa matuwid na Job na wala ang lahat? Mga kapatid, tayo po ramdam na ramdam pa natin yung kabutihan ng Panginoon. Kahit papaano, nakakakain pa tayo. 'Di ba? 2 beses isang araw, baka yung iba may almusal pa. O 3 beses isang araw, o baka yung iba nakapag-merienda pa, merong 4, 5, o 10 o higit pa. Tapos hindi tayo nakikitang sumasamba sa Diyos. Yung mga kapatid, si Job nahirapan pero nagpatuloy na sambahin ng Panginoon. Sana kung tayo ay merong maluwag at maayos na kalagayan, mas lalo nating pasalamatan at paglingkuran ng Panginoon. Amen? Hindi tayo kagaya ni Job eh. Maganda yung kalagayan natin, but still, siya po ay nagpatuloy na sambahin ng Panginoon despite of pain and poverty. Kahirapan, hindi siya napigil. Sakit ng kalooban, hindi siya napigil. And last but not the least, keep going despite of physical illnesses. Look, in Job chapter 2, verses 7 to 9, so he went Satan forth from the presence of the Lord. Di pa nakontento, kulit ni Satanas eh. Ano sabi dyan? And smote Job with sore boils. Ang sabi dyan, from the sole of his foot unto his crown. Imagine po ninyo. Verse number 8. And he took him a potsherd to scrap himself withal, and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Maybe because his wife, para bang naaawa na kay Job. Para matapos na hirap mo, Job. Mahal kita, pero para matapos na yan, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. So, posibleng ganon, or posible ring nagnegatibo na, di ba, sa isip at espiritu, sa puso, yung kanyang asawa. Bakit? Terrible nangyari eh. Di ba? Baka hindi kinaya ng babae, di ba? Yung hirap, yung nawala yung anak, wala nang, di ba? Wala nang lifestyle sa kanilang buhay, wala nang pera, wala nang pagkain, wala na ang lahat. Sabi ko nga okay na rin na kung mangyari man, wala na tayong pera, wala nang trabaho, pero sana nandyan yung pamilya. Sana malusog pa yung katawan natin. Kahit papaano, kaya pa natin to eh. But yun nangyari kay Job, wala eh. Talagang, kung hindi si Job ito at kung hindi ito subok ng Panginoon, magtatanong at magtatanong to. Bakit? May Diyos kaya sa buhay ni Job? Di ba? Tingnan nyo sa verse number 13. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights. Imagine this. None spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Was very great. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung hirap, yung problema, yung nagiging itsura ni Job, sa larawan ng mukha niya, ang nakikita, nasasalamin yung problema. But ang nakita ko po rito, tumuloy pa rin si Job sa pagsamba sa Diyos. Sabi ng verses 21 and 22. Tingnan po ninyo. And Job said,
naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Listen to this. Brethren, listen to this. The Lord gave, the Lord hath taken away. Ito po ay mahalagang mahalaga sa ating lahat, yung maintindihan natin, sino ba ang nagbigay ng nasa sa atin ngayon na na-enjoy natin sa buhay? Hindi ba't ang Diyos? Hello? Are you with me? Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Diba? Ang sabi ng Bible, the Lord gave, the Lord hath taken away. So, meaning, kapag ang Diyos nagbigay, pasasalamatan natin siya, at kapag binawi niya, magagalit tayo sa Kanya. Hindi yata mang katuwiran. Tignan niyo po ang sinabi ni Job. The Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Always remember this, brethren. For you not to discourage in your life. Para wag tayong ma-discourage sa mga nawawala sa buhay natin, sa mga bagay na inaalis ng Panginoon. Tandaan natin palagi, siya ang nagbigay niyan. Amen? Sa Kanya galing yan. Kaya kung bawiin niya, mayroon siyang karapatan. Yes, may karapatan ng Panginoon. Wala ho tayong karapatang magalit at magreklamo sa kung ano yung ginagawa ng Diyos sa atin. And in verse number 22, in all this, Job sinned not, nor churched God foolishly. Because maybe for others, this is foolishness. Sipin mo, mag-worship ka pa ba? Aatin ka ng church, wala kang pera, magpipreach ka, wala kang support. Di ba? Magpapatuloy ka sa ministry, walang kinakain ng pamilya mo, aatin ka ng gawain, di ba nagkakaproblema ka dahil dyan? That is foolishness sa mga walang Kristo. That is foolishness sa mga taong hindi mahal ang Diyos. Pero kung mahal mo ang Panginoon, kahit ano maranasan mo, hindi mo yan iindahin. Sa totoo lang, kung mahal natin ng Diyos, kahit ano po ang mapagdaanan natin, hindi tayo bibitaw, hindi tayo titigil, diba? Sukdo lang kahit ano pa, maging buhay pa natin ng kapalit, tuloy pa rin sa Kanya. And you know, nagustuhan ko po yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verse number 20. Dito po tayo maglulundo. Sabi po dyan, give thanks always. Listen, give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kayo nga po, basahin nyo nga yung verse number 20, kung kasama ko kayo ngayon. Anong sabi dyan? Give thanks always for all things unto God. Amen? And the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So again, sana pinagpala po tayo ng mensahe ng Diyos ngayong gabi sa atin pong napag-aralan. Maraming salamat po sa mga kapatiran natin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ibinigay mo sa amin. Tunay nawa, O Diyos, na huwag naming makalimutan. Ano man ang sirkumstansya sa paligid namin, ano man ang nangyayari, huwag naming makalimutan, tuloy pa rin dapat ang pagsamba namin sa iyo at ang paglilingkod. Kaya salamat, Panginoon, sa ibinigay mo po sa aming pagpapala mula sa iyong salita. Salamat ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.